Language, Grade 1. Quarter 1, Week 8, Day 1 to 2. Let's learn about identifying key elements of a story and understanding of more than and less than to everyday life situations. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about identifying key elements of a story and understanding of more than and less than to everyday life situations. Day 1. Identifying key elements of a story. Learning objectives. Review the guidelines on respectful listening. Identify and name the key elements of a story like setting, characters, beginning, middle, and ending. And express preference regarding the ending of the story and explain your reason. Kumusta mga bata? Mahalaga na tayo ay nakikinig sa kwento ng ating guro upang maunawaan natin ang kwento, matuto ng bagong aral, at masagot ang mga tanong ng guro. Kapag tayo ay nakikinig, pinapakita rin natin ang pagrespeto natin sa ating guro. Kapag hindi tayo nakinig, hindi natin mauunawaan ang aral ng kwento. Maaring malito tayo, hindi makasagot sa tanong, at mawala sa usapan. Makakaapekto rin ito sa ating pagsagot sa mga gawain pagkatapos ng kwento. Kapag tayo naman ay nakikinig sa kwento ng ating guro, dapat tayo ay tahimik, nakatingin sa nagsasalita, hindi naglalaro o nakikipagdaldalan, at pinakikinggan ng mabuti ang bawat bahagi ng kwento. Ngayong araw ay matututuhan natin kung paano makinig upang maintindihan nating mabuti ang kwento gamit ang ating 5 daliri. Pakinggan ang isang kwentong pinamagatang Ang Pagong at Kuneho. Alam niyo na ba ang kwentong ito mga bata? Umpisahan na natin ang kwento. Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Kuneho at nagsabing, "Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya." Ang hamon ni Pagong. "Anong paligsahan ang nais mo?" tanong ni Kuneho. "Kung gusto mo ay unahan na lang tayong makarating sa tuktok ng 3 bundok, sagot ni Pagong. Nagalak si Kuneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sariling magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nangumbida ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagila-gilalas na paligsahan. Kinabukasan, umagang-umaga, marami ang nagsidalo. Dumating ang kalabaw na minsan na ring nakalaban ni Pagong, ang kabayo, baboy, palaka, bibe, manok, aso, pusa, kambing, baka, pato, lawin, usa, baboy ramo, at marami pang iba. Hindi magkamayaw ang mga hayop sa kasiyahan. Noon lang sila makakapanood ng ganoong klaseng labanan. Ang unggoy ang nagbigay hudyat ng pasimula ng paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng malayo si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang pagitan. Narating ni Kuneho ang tuktok ng 2 bundok. Hindi na niya matanaw si Pagong. Mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong,
Napakalayo ng agwat naming dalawa. Ang sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno. Nang dahil sa kapaguran, hindi niya namalayang siya ay naidlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok nang magtatanghali. Inabutan pa niya si Kunehong naghihilik. Himbing na himbing si Kuneho, dala marahil ng kanyang kapaguran. Magdadapit hapon na nang matanaw ni Pagong ang rurok ng ikatlong bundok. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si Kuneho. Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong, subalit wala pa rin. Sinimulan na niya muling tumakbo, takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa ituktok ng ikatlong bundok na namamahinga na. Hiyawan ang lahat ng hayop, lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Kuneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pag-iinsulto. Simula noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapwa. Naibigan niyo ba ang kwento nila Pagong at Kuneho, mga bata? Sa pagbuo ng isang kwento, mahalagang sangkap ang mga elemento. Mayroong 5 mahalagang elemento. Ang mga ito ay tauhan, tagpuan, panimula, gitna, at wakas. Ang tauhan ay ang mga karakter mula sa kwento na sumasagot sa tanong na sino. Tandaan na kapag sa panitikan o sa mga kwento, hindi lamang limitado sa tao ang mga tauhan, maaaring maging mga hayop o bagay ang mga ito na binibigyang buhay dulot ng imahinasyon ng manunulat. Sino-sino ang mga tauhan sa napakinggang kwento? Tama! Si Pagong at si Kuneho, sila ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Ang pangalawang elemento ay ang tagpuan. Ang tagpuan naman ay oras at lugar na pinangyarihan ng kwento at sumasagot sa mga tanong na saan at kailan. Sa kwentong si Pagong at Kuneho, saan at kailan naganap ito? Tama! Naganap ang paligsahan kinabukasan ng umagang-umaga sa may paanan ng bundok. Ang panimula ay ang umpisa ng kwento at ang wakas naman ay ang pagtatapos ng kwento. Paano sinimula ng kwentong si Pagong at Kuneho? Tama! Sinimula ng kwento sa pagkikita nila Pagong at Kuneho isang hapon at pagbibiro ni Kuneho kay Pagong, kaya naman hinamon ni Pagong si Kuneho ng paligsahan na unahang makarating sa tuktok ng bundok. Ano naman ang sumunod na nangyari? Ang sumunod na pangyayari ay nagsimula na silang mag-unahan na makarating sa tuktok ng bundok. Subalit nagpahinga si Kuneho nang hindi na niya matanaw si Pagong sapagkat malayo na ang agwat nila sa isa't isa. Paano naman ito winakasan? Winakasan ang kwento sa pamamagitan ng pagkapanalo ni Pagong. Nang magising si Kuneho at makarating sa tuktok ng bundok, nakita niya na nandoon na si Pagong at naghihiyawan na ang mga manonood sa pagkapanalo ni Pagong. Ngayon ay ikwento muli natin si Pagong at si Kuneho gamit ang ating 5 daliri mula sa mga tinukoy nating mga elemento ng kwento. Gamit ang ating mga daliri, isa-isahin natin ang mga elemento ng kwento. Una ay ang tagpuan. Pangalawa ay ang tauhan. Pangatlo ay ang simula. Pang-apat ay ang gitna. At ang panglima ay wakas. Ulitin nyo nga mga bata gamit ang inyong mga daliri. Tagpuan, tauhan, simula, gitna, wakas. Paano nanalo si Pagong sa karera laban kay Kuneho? Nanalo si Pagong sa karera laban kay Kuneho dahil sa kanyang tiyaga, sipag at hindi pagsuko.
Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang takbo ni Pagong. Kahit mabagal, hindi siya huminto. Kaya habang tulog si Kuneho, nagpatuloy si Pagong sa pagtakbo. Bakit natalo si Kuneho laban kay Pagong? Natalo si Kuneho laban kay Pagong dahil siya ay naging mayabang at kampante. Dahil iniisip niyang malayo pa si Pagong, nagpahinga muna siya sa halip na tapusin agad ang karera. Habang siya ay natutulog, lumampas at nakatapos ng karera si Pagong. May kapareha rin ba kayong karanasan kaugnay ng ating kwentong pinakinggan? Nagustuhan ba ninyo ang wakas ng ating kwento? Bakit? Kung ikaw ang magwawakas ng kwento, paano mo ito wawakasan? Itinuro sa atin ng kwento ni Pagong at Kuneho na walang imposible sa nagsusumikap katulad ni Pagong. Ang pagiging mayabang at paghamak sa kakayahan ng kapwa ay masamang ugali at magdudulot sa atin ng di mabuti. Ngayong malinaw na sa atin ang mahalagang elemento ng isang kwento, bubuo kayo ngayon ng sarili ninyong kwento mula sa mga larawan. Ang larawang ito ay nagpapakita ng paghahanda sa pagpasok sa paaralan. Tandaan na dapat mayroon itong tauhan, tagpuan, simula, gitna, at wakas. Isang paraan ng pagpapakita ng respeto ay ang pakikinig sa isang taong nagsasalaysay ng kwento. Mahalaga rin ang maingat na pakikinig upang lubos na maunawaan ng kwento at matukoy ang mga elemento nito tulad ng tauhan, tagpuan, at banghay. Day 2. Understanding of more than and less than to everyday life situations. Learning objectives. Explain the meaning of more than and less than when they are spoken or presented visually. Engage in classroom discussions and activities that involve using more than and less than. Apply the understanding of more than and less than to everyday life situations like sharing, doing household chores, etc. Mga bata, ano ang pakiramdam mo sa tuwing kasama mo ang iyong pamilya? Masaya ka rin ba? Bakit? Maaari mo bang ilarawan ang iyong pamilya? Sa anong pamilya ka kabilang? Sa malaking pamilya o sa maliit na pamilya? Suriin ang mga larawang ito. Alin sa dalawang pamilya ang may maraming bilang? Alin naman ang may kaunting bilang? Maaari ninyong bilangin ang miyembro ng bawat pamilya sa larawan upang malaman ninyo kung aling pamilya ang may maraming bilang at may kaunting bilang. Mas marami ang bilang ng pamilyang ito sapagkat sila ay may 6 na miyembro. Ang nanay at tatay ay may 4 na anak. Mas kaunti naman ang bilang ng pamilyang ito sapagkat sila ay may 4 na miyembro lamang. 2 lamang ang kanilang mga anak. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang pagtukoy sa pagkakaiba ng mas marami sa mas kaunti sa pamamagitan ng pagtukoy. Ang ating babasahin ngayon ay may pamagat na ang pamilyang may ginintuang puso. Ito ay sinulat ni Joy Reposar Oreo at iginuhit naman ito ni Rionel R. Plimaco. Ang kwentong ito ay babasahin sa inyo ng inyong guro. Bibigyan ko lamang kayo ng buod ng kwentong ito mga bata. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang masayang pamilya na nakatira sa Barrio Igot. Ito ang pamilya ni Mang Jaime. Sila ay sagana sa iba't ibang uri ng tanim na gulay at prutas sa kanilang bakuran. Tahimik at mababait rin ang kanilang mga kapitbahay. Subalit isang araw ay dumating ang tagutom sa baryo at maraming tao ang nagkasakit, lalo na ang mga bata. Naisip ni Mang Jaime na tulungan ang kanyang mga kapitbahay. Nagtulungan sila ng kanyang pamilya sa pagkuha ng ilan sa kanilang mga tanim. Ang ilan nilang kapitbahay ay tumulong sa pagluluto ng sari-saring gulay. Namigay sila ng pagkain sa kanilang mga kapitbahay. At lumipas ang ilang araw ay bumalik ang sigla ng mga tao.
Kaya naman simula noon ay nagtutulungan na sila sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Kaya naman lalong gumanda ang kapaligiran sa Baryo Igot. Masaya ang buong pamilya ni Mang Jaime sa kanilang ginawang pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Ang kwento ay nanggaling sa Pilipinas. Ang kwento ay tungkol sa pagtutulungan ng pamilya at kung ano-ano ang kanilang ginawa at ibinigay sa kapwa upang makatulong. Pagkatapos naman mapakinggan ang buong kwento na ikwinento sa inyo ng inyong guro, ay sagutin naman ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, sino ang pamilyang handang tumulong sa kanilang kapitbahay? Tama! Si Mang Jaime at ang kanyang pamilya. Pangalawang katanungan, saang baryo nakatira ang pamilya ni Mang Jaime? Tama! Sa Baryo Igot. Pangatlong katanungan, ilan ang miyembro ng pamilya ni Mang Jaime? Tama! Sila ay may 4 na miyembro. Pang-apat, paano mo ilalarawan ang pamilya ni Mang Jaime? Tama! Sila ay isang masayang pamilya, tahimik at mababait rin sila, matulungin rin sila sa kanilang kapwa. Panglimang katanungan, ano ang naging problema ng baryo nila Mang Jaime? Tama! Dumating ang panahon ng taggutom sa baryo at marami ang nagkasakit, lalo na ang mga bata. Pang-anim na katanungan, paano nila tinulungan ang kanilang mga kabaryo? Tama! Nagtulungan ang pamilya sa pagkuha ng ilan sa kanilang pananim ng mga gulay upang lutuin at ipamigay ang pagkain sa kanilang mga kapitbahay. At pang-7 katanungan, dapat ba tayong tumulong sa ating kapwa? Bakit? Ngayon naman ay suriin ang 2 larawang ito. Alin sa 2 larawan ang may mas maraming tanim na gulay? Tama! Ang unang larawan ay mas marami ang tanim na gulay. Alin naman sa 2 larawan ang may mas kaunting tanim na gulay? Tama! Ang pangalawang larawan ay mas kaunti ang tanim na gulay. Pagmasdan naman ang 2 larawang ito. Aling silid-aralan ang may mas maraming bilang ng mag-aaral? Alin naman ang mas kaunti? Tama! Ang unang larawan ay mas kaunti ang bilang ng mag-aaral. Ang pangalawang larawan naman ay mas marami ang bilang ng mag-aaral. Sa unang larawan ay may 4 lamang na bilang ng mag-aaral. Sa pangalawang larawan naman ay mayroong 8 bilang ng mag-aaral. Sumunod, alin sa 2 bata ang may bitbit na mas maraming aklat? Alin naman sa 2 ang may bitbit na may mas kaunting aklat? Tama! Sa unang larawan ay may bitbit ng mas maraming aklat. Makikita na ang bilang ng bitbit niyang aklat ay 7. Sa pangalawang larawan naman ay mas kaunti ang bilang ng bitbit niyang aklat. Ito ay 4 lamang. Tandaan, ang pagtulong sa kapwa ay hindi nasusukat sa rami o kaunti ng ating binigay. Ang mahalaga, ang pagtulong ay taos o bukal sa ating puso. Tingnan ang 2 larawan at sabihin kung alin ang may mas marami at alin ang mas kaunti. Unang bilang, alin sa mga hinuhugasan ni nanay ang may mas maraming pinggan at alin naman ang may mas kaunti? Ang larawan A ay may mas kaunting pinggan na hinuhugasan kaysa sa larawan B na may mas maraming pinggan na hinuhugasan. Pangalawa, alin sa mga dinidiligan ni ate ang may mas maraming halaman at alin naman ang may mas kaunti? Ang larawan A ay may mas kaunting halaman na dinidiligan kaysa sa larawan B na may mas maraming halaman na dinidiligan. Alin sa 2 larawan ang may mas maraming bilang ng nagtutulungan? Alin naman ang may mas kaunting bilang ng nagtutulungan?
Ang larawan A ay may mas maraming bilang ng taong nagtutulungan kaysa sa larawan B na may mas kaunting bilang ng nagtutulungan. Ngayon para sa gawaing ito, pagkumparahin ang dalawang larawan, piliin ang tamang sagot na nasa kahon. Unang bilang. Ang bilang ng mag-aaral sa unang larawan ay patlang kaysa sa bilang ng mag-aaral sa ikalawang larawan. Ang nawawalang salita ba ay mas marami o mas kaunti? Tama! Ang bilang ng mag-aaral sa unang larawan ay mas marami. Pangalawa, ang bilang ng aklat sa unang larawan ay patlang kaysa sa bilang ng aklat sa ikalawang larawan. Ano ang nawawalang salita? Ito ba ay mas marami o mas kaunti? Tama! Ang bilang ng aklat sa unang larawan ay mas kaunti. Pangatlo, ang bilang ng bulaklak sa unang larawan ay patlang kaysa sa bilang ng mga bulaklak sa ikalawang larawan. Ano ang nawawalang salita? Ito ba ay mas marami o mas kaunti? Magaling! Ang bilang ng bulaklak sa unang larawan ay mas kaunti. Pang-apat, ang bilang ng mga laruan sa unang larawan ay patlang kaysa sa bilang ng laruan sa ikalawang larawan. Anong nawawalang salita? Ito ba ay mas marami o mas kaunti? Tama! Ang bilang ng mga laruan sa unang larawan ay mas marami. At panglima, ang bilang ng mga gulay sa unang larawan ay patlang kaysa sa bilang ng mga gulay sa ikalawang larawan. Ano ang nawawalang salita? Ito ba ay mas marami o mas kaunti? Magaling! Ang bilang ng mga gulay sa unang larawan ay mas kaunti. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!